Pupunta po tayo sa marami pang mga pangalang itinawag kay Antikristo na naisulat sa banal na kasulatan simula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ang una po dito ay mababasa natin sa Psalms chapter 5 verse 6 na tinatawag siya na the bloody and deceitful man. Siya yung taong mabangis at mandaraya. At doon din po sa Psalms chapter 10 verse 2 hanggang verse 4, tinatawag siya na the wicked one. Siya ay tinatawag na ang masama. Bakit siya tinatawag na masama? Sapagkat ayon sa mga talatang 2 hanggang 4 ng Psalms chapter 10, siya ang palalo na inaapi ang mga mahihirap. Ito po yung description niya bilang the wicked one. Ano pa siya? Siya ang mayabang na winalang kabuluhan ang Panginoon. Sabi pa, lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Makasarili siya at gusto niya ng self-praise. Gusto niya sa kanya ang papuri at ayaw niyang ibahagi sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian na yon. Okay? Kasunod po ay mababasa po natin sa, meron pa ba akong nakalimutan? Psalms chapter 10 verse 18, tinatawag siya na the man of the earth. Talagang pang lupa lang po talaga siya. Sa Tagalog, siya ang taong tagalupa. Why? Siya ang nananakot sa mga api at ulila. Okay, another, number 4, sa Psalms chapter 52 verse 1 hanggang 7, tinatawag siya na the mighty man. Sa Tagalog po, siya ang makapangyarihang tao na naghahambog sa kanyang kasamaan. Ano ang mga dahilan? Sapagkat siya, ang kanyang dila ay kumatha ng masama at punong-puno ng daya. At iniibig niya ang masama kaysa kabutihan. At sa kanyang pananalita, ang nais niya isaktan ang kanyang kapwa. Siya ay nagtiwala sa kasaganaan, kayamanan, at kasamaan. So, yan po yung description sa kanya ng Psalms chapter 52 verse 1 hanggang verse 7. Sa number 5, ayon sa Psalms chapter 74 verse 7 hanggang verse 10, tinatawag siya na the adversary. Ang tawag sa kanya sa Tagalog ay kaaway. Kanyang sinunog ang santuaryo at dinumihan ang tahanan ng pangalan ng Diyos. Siya yung larawan ng mga tao sa mga nagdaang henerasyon na kung saan gumawa ng lahat ng kabuktutan, ng kasamaan sa mga hinirang ng Diyos, maging sa tahanan ng Diyos doon sa Israel, at tuloy-tuloy pa ito hanggang sa tribulation ay gagawin pa rin niya ito. Dati sa iba't ibang katauhan, pero pagdating ng Great Tribulation, doon na talaga magpapakita ang tunay niyang katauhan. So, siya yung sumunog sa mga sinagoga ng Diyos sa lupa. Pinuksan niya ang lahat ng propeta. Siya ay lapastangan sa pangalan ng Diyos magpakailanman. Wala siyang pagsisisi. Natutuwa siya sa kanyang ginagawang kalapastanganan. Ika-anim po, ayon sa Psalms chapter 140 verse 1 to 3, tinatawag siya na the violent man. Siya ang marahas na tao. Why? Sapagkat lagi niyang hangad na lahat ng tao ay magkagulo at magkadigmaan. Yan ang dahilan kung bakit si Antikristo ay si Satanas mismo na magkakatawang tao. Yun po si Antikristo. At sa lahat ng mga nangyari sa kasaysayan ng ating mundo, na mga digmaan, laging may kinalaman si Satanas dyan. At ang mga tao na naging kasangkapan ni Satanas ay naging mga maliliit na Antikristo. At balang araw sa tribulation, magpapakita ang totoong Antikristo. Ang kanyang dila ayon sa mga talatang ito ay parang ahas na puno ng kamandag. Number 7, sa Isaiah chapter 10 verse 5 hanggang verse 12,
tinatawag siya na the Assyrian. Okay? Siya ang taong taga-Assyria. Kung saan gagamitin siya ng Diyos bilang kasangkapan para maging pamalo sa mga bansang marumi at kinapupuutan ng Diyos. So si Antikristo, sa kabila ng kanyang pagiging kaaway ni Kristo, sa kabila ng kanyang pagiging kalaban ng Diyos, ay behind the person ay gagamitin siya rin ng Diyos bilang kasangkapan upang parusahan at paluin ang mga bansang marurumi at kinapupuutan ng Diyos. Susuguin siya para manunggab, yan po ay manunggab, manamsam at yapakan sila na parang mga putik sa lansangan. Kaya yun po ang magiging trabaho ni Antikristo. Number 8 po ay ang sabi po dito, number 8, siya po ang sinatawag na the son of the morning. Siya ang tala sa umaga. At ano ang ibig sabihin nun? Siya ang nagpahina at nagpasuko sa mga bansa. Bakit halos lahat ng bansa sa mundo ay korap? At wala sigurong hindi korap na bansa, mga tiwaling mga namumuno sa lahat ng bansa. It is because the spirit of the Antichrist is there na nanunulsol upang maging tiwali ang mga namumuno sa bawat bansa. Ikasyam, Isaiah chapter 16 verse 4 hanggang verse 5, tinatawag siya na the spoiler. Sa Tagalog po, siya ang mapanira o mapamuksa. Why? Because ayon dito, siya ang sumasalanta sa mga lupain. Okay? Ikasampo, Isaiah chapter 22 verse 25 ay tinatawag siya na the nail that is fastened in a sure place. Siya yung pakong nakakapit sa matibay na dako. Pero sa kabila na siya ang pako na nakakapit sa matibay na dako, ang sabi po ng talatang ito, Isaiah chapter 22 verse 25, siya ay mahuhulog, siya ay mababali at mahuhulog, at lahat ng nakasabit doon ay mahuhulog din at madudurog. Yan po ang sabi sa Isaiah chapter 22 verse 25. At pang-labing isa po, sa Jeremiah chapter 4 verse 6 hanggang verse 7, tinatawag siya na the lion, the destroyer of nations. Siya ang leon na gagawa ng malaking paglipol at malagim na pagkawasak sa maraming bansa. Yun po ang magiging role niya ayon sa Jeremiah chapter 4 verse 6 hanggang verse 7. Pang-12, Ezekiel chapter 21 verse 25 hanggang verse 27, tinatawag siya na the profane wicked prince of Israel. Kasi doon po siya maghahari sa Israel sa loob ng 7 years tribulation. Ang ibig pong sabihin niyan, siya yung bastos at masamang prinsipe ng Israel. Sinabi sa kanya ng Diyos na dumating na ang oras ng pangwakas na parusa sa kanya. So, kailan yun mangyayari? Yun ay mangyayari po sa Battle of Armageddon, sa second coming ng Panginoong Jesucristo. Sa ika-13 po, ayon sa Book of Daniel, chapter 1, verse 1 hanggang verse 2, tinatawag siya na King of Babylon. Siya yung hari ng Babylonia na kung saan kanyang dinalang bihag ang mga Israelita papunta sa Babylonian Empire noong panahon ni King Nebuchadnezzar. So may kinalaman siya doon sa panahon na yon, bakit ganun ang naging ugali ng King of Babylon, sapagkat siya mismo yon na kinasangkapan niya yung hari nung panahon na yon. Ika-14 sa Daniel chapter 7 verse 8, tinatawag siya na the little horn. Itong mga talata sa Daniel chapter 7 ay isang mahabang pag-aaral po para maintindihan natin bakit si Antikristo ay tinatawag na the little horn.
Napakaganda po ng mga talata sa Daniel chapter 7 na kung saan ipinapakita doon ang iba't ibang mga hayop na may iba't ibang ulo at iba't ibang sungay. At dito sa verse 8 ay mayroong tatlong sungay na nakalagay na doon sa ulo ng ikaapat na halimaw at bigla na lamang may umusbong na isang maliit na sungay. At nung siya ay umusbong, natanggal at nabunot yung tatlong sungay. At bibigyan natin ng ibang panahon ng pag-aaral itong the little horn na tinatawag sa Tagalog na maliit na sungay na tumutukoy kay Antikristo. At pag-aaralan natin minsan, bigyan natin ng panahon ng pag-aaral itong Daniel chapter 7 patungkol sa the little horn. Sa Daniel chapter 8 verse 23 naman ay tinatawag siya na the king of fierce countenance. Siya ang hari na babangon na may mabagsik na pagmumukha. Ganyan po yung description sa kanya sa Daniel chapter 8 verse 23 at saka sa Daniel chapter 9 verse 26 tinatawag siya na the prince that shall come, ang darating na prinsipe. Darating siya upang makipagdigma at wasakin ang syudad, walang iba kundi ang banal na lungsod, ang Israel, at wasakin din niya ang templo doon. Okay, so yan din po ay mga nangyari na noong unang kapanahunan, sa panahon ni Nebuchadnezzar, sa panahon ni Titus the Great, at malamang maitayo muli ng mga Hudyo ang kanilang third temple, pero pagdating ng kalahati ng 7 years tribulation ay wawasakin din uli yan ni Antikristo. Kaya yun po ang sinasabi ng talatang yun. Sa Daniel chapter 9 verse 27 naman ay mababasa natin na tinatawag si Antikristo na the desolator. Ang ibig sabihin ng desolator, ang maninira. Pagkalipas po kasi ng rapture at sa pagsisimula ng unang taon ng pamumuno ni Antikristo, makikipagkasundo siya sa lahat ng relihiyon. Yan po ay mababasa natin sa verse 27 ng Daniel. At sa kanyang pakikipagkasundo sa mga relihiyon, papayagan niya ang lahat sa unang taon po ng pamumuno niya sa panahon ng tribulation, ay papayagan niya ang lahat na sumamba sa kanilang pinaniniwalaang mga Diyos. Kasama ang mga Hudyo sa kasunduang pagtitibayin na ito. Ngunit sa kalagitnaan ng 7 taon sa mid-tribulation, papatigilin niya ang paghahandog at ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan at mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Yun po ang nakasulat sa Daniel chapter 9 verse 27 na tumutukoy doon sa mangyayari na kalapastangan ng gagawin ni Antikristo doon sa kalagitnaan ng tribulation at matatapos lamang yung paglapastangan na yun ni Antikristo sa second coming ni Jesus Christ sa Battle of Armageddon. Ito rin na ang taong ito, itong si Antikristo, ang binabanggit sa Matthew chapter 24 verse 15, nagagawa ng tinatawag sa English na abomination of desolation, na sa Tagalog ay ang kasuklam-suklam na paninira at kalapastanganan. At ayon sa verse 16, kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan, ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. At sa panahong ito, ayon sa verse 19, Matthew chapter 24 verse 19, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Kaya ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng kapamamahinga. At ayon sa verse 21, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa.
kailanman. Pang 18, mababasa naman po natin ito sa Daniel chapter 11 verse 21. Tinatawag po si Antikristo dito na the vile person. Ano po ang ibig sabihin niyan? Si Antikristo ang malupit at kinapupuutang tao. Gusto kasi ng taong ito na maging hari, ngunit hindi ibibigay sa kanya ang karapatan sa trono ng Diyos. Gusto niyang maging Diyos, yun ang ibig sabihin, pero hindi ibibigay sa kanya ang karapatan na maging Diyos at umupo sa trono ng Diyos. Kaya bigla niyang aagawin ang kaharian sa pamamagitan ng pandaraya at katusuhan. Kaya kung bakit siya mauupo doon sa trono sa Jerusalem, sa banal na lungsod, at magpapakilala na siya ang Diyos, hindi yun ibinigay sa kanya ng voluntary, kundi yun ay gagawin niya ng sapilitan, aagawin niya ang iyong kaharian sa pamamagitan ng pandaraya at katusuhan. Ayon din po sa ika-19 nating pangalan, isa sa mga pangalan ni Antikristo na nakasulat sa Biblia, ito ay nakatala sa Daniel chapter 11 verse 36 hanggang verse 39. Tinatawag siya na the willful king or the king that shall do according to his will. Siya yung hari na gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Bakit niya magagawa ito? Sapagkat siya'y magmamalaki at magpapakataas ng higit kaysa bawat Diyos. Hindi lang po yung Diyos ng Israel at Diyos ng mga Kristiyano ang kanyang lalapastanganin. Pati lahat ng Diyos, pati Diyos ng Islam, Diyos ng Buddhist, sa panahong yun, lahat yun ay babastusin niya. Dahil gusto niya na siya ang kilalaning Diyos sa panahong yun. Siya ay magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos, ng mga Diyos. Ayon sa verse 37, hindi niya pahahalagahan ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno, ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Mayroon pong dapat kayong malaman dito sa binasa natin sa verse 37 ng Daniel chapter 11, itong Antikristo kasi ay may lahing Hudyo po ito, may lahing Israelita. Siya ay isang mistiso. Ang kanyang dugo ay kalahating dugo ng Hudyo. So, sa kanyang kabataan, siya ay dugong Hudyo at mananampalatayang Hudyo. Pero sa kanyang pagtanda ay ginamit nga siya ni Satanas para maging si Antikristo. Kaya nung siya ay naging Antikristo, ang sabi dito sa verse 37, hindi niya pahahalagahan ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno, ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahalagahang Diyos sapagkat ipalalagay niyang higit siya sa lahat. Sa verse 38, wala siyang kikilanling Diyos kundi ang Diyos ng digmaan. Diyos-Diyosang ni hindi naisip ng kanyang mga magulang. Ang Diyos-Diyosan niyang ito ang aalalayan niya ng ginto, pilak, mamahaling bato at mamahaling regalo. Kakasangkapanin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi kilala, hahatian niya ng samsam ang lahat ng kikilala sa kanya, sila'y gagawin niyang tagapamahala at babahaginan ng lupa. So magkakaroon siya ng maraming pangako. At sino naman ang kanyang mapapaniwala? Ang sabi po dito sa mga talata ay yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosang hindi kilala. Sino ba yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosang hindi kilala? Ito yung Diyos-Diyosang kayamanan, Diyos-Diyosang material, na ayon nga doon sa verse 38, ang wala siyang kikilanling Diyos kundi ang Diyos ng digmaan, Diyos-Diyosang ni hindi naisip ng kanyang mga magulang. Ang Diyos-Diyosan niyang ito ang aalalayan niya ng ginto, pilak, mamahaling bato at mamahaling regalo. Ito yung Diyos-Diyosan na kanyang kikilalanin, Diyos-Diyosan ng digmaan at Diyos-Diyosan ng kayamanan. So, ganyan po at ibra-bribe niya ang mga tao na kanyang mapapaniwala. Kaya naman, makakapag-assemble siya
ng isang napakalaking army para lumaban kay Hesukristo sa Battle of Armageddon, sa katapusan po ng 7 years tribulation, sapagkat ganito ang kanyang gagawin sa buong mundo. Dadayain niya para maniwala at sundin siya. Kaya tawag sa kanya, the willful king of the king, or the king that shall do according to his will. Mayroon po siyang plano na pansarili para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Ano pa po? Sa ika-20, mababasa natin sa Zechariah chapter 11 verse 16 hanggang verse 17 hanggang 23 po ito. 23 names, other names of the Antichrist in the Bible. Nasa ika-20 na po tayo, mga kapatid. Ayon sa Zechariah chapter 11 verse 16 hanggang verse 17, he is called as the idol shepherd. Siya yung ang walang kabuluhang pastol. Bakit siya walang kabuluhan? Sapagkat ayon po sa mga talatang ito, siya ang pastol na walang pagpapahalaga sa mga nawawala. Siya yung pastol na hindi maghahanap sa mga naliligaw. Siya yung pastol na hindi hihilot sa mga napilayan. Siya yung pastol na hindi mag-aalaga sa may sakit. Bagkus uubusin niya ang matataba, saka itatapon ang buto nito. Kaya siya ay Antikristo. Taliwas, kabaliktaran siya ng ugali ng Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Jesucristo na siyang tinatawag na the true shepherd, ay at saka tinatawag na the chief shepherd ayon sa banal na kasulatan, ay kabaliktaran po sa ugali po ng Antikristong ito. Sa ika-21 po na pangalan ni Antikristo sa Biblia ay mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Tinatawag siya na the man of sin, ang taong makasalanan. Walang kabanalan po sa taong ito. At sino mang mapaniwala nito ay malulugmok sa kasalanan at madadala sa kanyang kasinungalingan. Kaya sa number 22, ayon din po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, tinatawag siya na the son of perdition. Siya yung anak ng kapahamakan at lahat ng kanyang mapapasunod ay mapapahamak ding kagaya niya. Sa number 23, pinakahuling pangalan na itinawag kay Antikristo sa Biblia ay mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 hanggang verse 10. Tinatawag siya na the wicked to be revealed. Ang taong tampalasan na ihahayag. Sa verse 9, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. Kaya mapapaniwala nila yung mga tao dahil it's almost the truth. Lahat ng kanilang sasabihin, it's almost the truth. And it will be backed up with evidence. Kaya mapapaniwala ng Antikristong ito ang buong mundo. Sa galing at kapangyarihan ni Satanas ay nandoon sa katauhan na yon ni Antikristo. Ayon sa verse 10, at may buong daya ng kalikuan sa mga mapapahamak. Kaya ang mapapaniwala din lang naman talaga ni Antikristo, yung mga papunta na rin ding impyerno. Yung dito sa mundong ito, ngayon pa lamang sa panahon natin ay talagang mga makasalanan na, mga ayaw ng sumampalataya sa Diyos. Kaya pagdating ni Antikristo, ito talaga ang mga kaagad-agad na mapapaniwala dahil ang mapapaniwala ni Antikristo yung mga wala naman talagang pananampalataya sa Diyos. Sino daw itong mga taong ito na madadaya sa kalikuan at mapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. Ang kaligtasang ini-offer ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay maliwanag na maliwanag. Ayon sa John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang
kay Hesukristo ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi nila pinaniwalaan itong mga taong ito na mapapaniwala ni Antikristo. Ngayon pa lang, hindi na pinaniwalaan ang talatang yon. Hindi na pinaniwalaan ang John 3:16. Kaya, paniniwalaan nila ang kasinungalingan ni Antikristo. So, ayon sa verse 11, at dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Verse 12, upang mahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nalugod sa kalikuan. Sino yung katotohanan na hindi nila sinampalatayanan? Who is the truth that they did not believe? Ayon sa John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except by me. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, kapag hindi nila pinaniwalaan na si Hesukristo ang truth, paniniwalaan nila ang kasinungalingan ni Antikristo. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 hanggang verse 10.